Habang pumapasok na sa isang mahalagang yugto ang digmaan sa Ukraine sa larangan ng labanan, ngayong linggo, pinaigting ng mga lider ng Europa ang kanilang mga pahayag. Nagdulot ito ng matinding galit sa Kremlin at ilang nakakatakot na pahayag mula kay Pangulong Vladimir Putin ng Rusya. Sa panayam sa De Morgan, sinabi ni Belgian Minister Theo Franken na kung atakihin ng Rusya ang Brussels gamit ang missile, magiging matindi ang tugon nila. Aniya, papatagin namin ang Moscow. Ang pahayag na ito ay naging tampok sa mga balita sa buong Europa. At dahil dito napilitan si Franken na linawin ang kanyang mga sinabi sa exit. Kaya tingnan natin ng mas malapitan kung ano talaga ang kanyang sinabi, ang reaksyon ng Moscow, at kung ano ang ibig sabihin nito para sa hinaharap ng digmaan. Ang salitang Flemish na ginamit ni Franken para ilarawan ang tugon ng NATO sa pag-atake ng misail ng Russia sa Brussels ay nangangahulugang buburahin natin ito sa mundo. Parehong isinasalin ng Google Translate at DeepL ito bilang papatagin namin ang Moscow. Kahit anong pagsasalin, mahanap mo kung saan pwedeng lumitaw ang kontrobersya. Sumagot si Franken kung natatakot siyang magpakawala si Putin ng dinuklear na misil sa Brussels balang araw. Hindi raw niya, kasi tatamaan ang puso ng NATO. Tapos papataginin natin ang Moscow. O muli, burahin ito sa mukha ng mundo. Alin man ang mas gusto mo. Pinilit siya ng tagapanayam, si Ralph Likens. Sa puntong iyon, tinanong, sigurado ka bang igagalang ni Trump ang Artikulo 5 ng kasunduan ng NATO? Tila nainis si Franken nang tinutukoy si Pangulong Donald Trump. Malaki talaga ang pagkiling laban sa pamahalaang Amerikano sa Europa. Hindi ka pani-paniwala. Pero bakit hindi? Tinanong ni Likens tungkol sa mga pahayag ni Trump noong Hunyo sa NATO Summit nang tanungin kung tutuparin ng United States ang tungkulin sa Artikulo 5 kapag inatake ang European NATO. Iniulat na sumagot si Trump, depende sa definition mo. Maraming definition ang Artikulo 5 at may punto si Trump dahil may puwang sa pagkakasulat ng probisyon para sa paggalaw. Nagkasundo ang mga partido na ang armadong pag-atake sa isa sa kanila sa Europa o Hilagang Amerika ay ituturing na pag-atake sa lahat. At bilang resulta, nagkasundo sila na kung mangyari ang ganitong armadong pag-atake, bawat isa sa kanila ay tutulong sa partidong inatake sa pamamagitan ng agarang pagkilos, mag-isa man o kasama ang iba pang mga partido. Gagawin nila ang kinakailangang aksyon, kabilang ang armadong puwersa, para ibalik at panatilihin ang seguridad ng North Atlantic na rehiyon. Ayon sa artikulo, binibigyan ng pahayag na iyon ang mga bansa ng opsyon na umiwas sa direktang pakikilahok sa militar. Tinatawanan ni Franken ang ideya na hindi sasali ang United States sa NATO kung aatakehin ng Russia ang Brussels gamit ang malakas na puwersang militar. Madalas gumawa ng mga kakaibang pahayag si Pangulong Trump. Sagot niya, kailangan mong unawain ang ibig niyang sabihin. Sinabi niyang 100% susuportahan ng Amerika ang mga kaalyado nito sa NATO. Isang cruise missile sa Brussels, malinaw na hindi dapat gawin yon. Ano man ang definition mo, hindi rin gagawin yon ni Husin. Tinutukoy niya ang mga komento na ginawa kanina sa panayam. Tinanggihan ni Franken ang ideya na magiging dramatikong pagbabago ang pagbibigay ng Tomahawk missile sa Ukraine, ayon sa Kremlin. Sinabi rin ni Putin ito nung sumali ang Finland at Sweden sa NATO at nagpadala tayo ng tangke, missile at F-16. Ang aral dito, huwag tayong matakot sa mga banta. Noong una, lumaban lang tayo sa Ukraine dahil sa takot kay Putin. Sa ganitong paraan, pinahaba lang natin ang digmaan dahil sa mga supply lines sa Russia. Kailangan natin silang atakihin, tulad ng ginagawa natin ngayon. Isa rin itong red line para kay Putin. Pero wala siyang ginawa. Alam niyang kapag ginamit niya ang nuclear na sandata, mawawala sa mapa ang Moscow. Ibig sabihin, malapit na ang katapusan ng mundo. Totoo namang nagbanta ang Russia ng paggamit ng sandatang nuclear bilang tugon sa eskalasyon na binanggit ni Franken. Gayunpaman, tinaasan ng Russia ang pusta pagkatapos ng ilan sa mga iyon. Nagsimula lang ang pag-atake ng Russia sa enerhiya at gas ng Ukraine na nagdulot ng blackout at pagkaantala ng supply. Matapos salakayin ng Ukraine ang Kerch Bridge na naguugnay sa Crimea at Russia noong Oktubre 2022, tumindi ang mga pag-atake noong tag-init 2000 at 25 bilang tugon sa patuloy na pag-atake ng Ukraine sa oil refinery ng Russia. Kasabay nito, pinalakas din ng Russia ang tensyon
lalo na ayon sa pananaw ng mga Ruso. Matapos pahintulutan ng United States at United Kingdom ang Ukraine na gamitin ang ATACMS at Storm Shadow missiles laban sa mga target sa Russia noong Nobyembre 2000 at 24, agad namang inatake ng Ukraine ang armament depot sa Bryansk, Russia noong Nobyembre 9. Bilang tugon, inilunsad ng Russia ang Oreshnik Intermediate Range Ballistic Missile sa lungsod ng Dnipro sa Ukraine sa unahang pagkakataon noong Nobyembre 21. Ang missile, o mas tamang sabihing mga missile, ay tumama sa Pivdenmash, na kilala rin bilang Yuzhmash, isang pangunahing kumpanyang pangdepensa ng Ukraine sa lungsod na matagal nang gumagawa ng mga missile at rocket. Itinuturing ng marami sa kanluran itong hakbang bilang babala, hindi paglala ng labanan. Ang mga kuha ng pag-atake ay parang action movie. 6 na sunod-sunod na pag-atake ng 6 na missile na gumagalaw sa matinding bilis ang dumaan sa mga ulap at tumama sa parehong lugar sa loob lamang ng ilang segundo. Ayon sa satellite imagery, minimal lang ang pinsala sa lugar maliban sa ilang malalalim na butas sa bubong na nagpapakitang walang sumunod na pagsabog matapos tumama ang mga missile. Sabi ni Putin, pagsubok lang ang missile attack at walang warhead na ginamit, na tila totoo ayon sa ebidensya. Ayon sa Russia, ang mga missile ay umaabot ng Mach 17,600, 72 milya kada oras. Kaya hindi ito kayang pabagsakin ng NATO Air Defense gaya ng MIM, 104 na Patriot. Kahit walang warhead, umabot pa rin sa 4,000 degrees Celsius ang temperatura ng missile. Kung totoo, ang Oreshnik hazelnut tree ay parang artificial na meteor. Kayang sunugin ang mga konkretong pader kahit walang pagsabog, ayon kay Putin. Marahil kapansin-pansin, wala pang nailalabas na video ng mga palapag ng planta na direktang nasa ilalim ng pinagsalpukan. Kung totoo ito, ang Oreshnik multi-missile na may malalaking warhead ay posibleng magdulot ng pinsalang katulad ng taktikal na nuclear na sandata, pero walang kasunod na radyasyon. Maraming Western analysts ang nagdududa kung totoong kasing lakas o nakakatakot ang missile gaya ng sabi ni Putin. Noong Hunyo, sinabi ni Putin na nagsimula na ang serial na produksyon ng Oreshnik system at maaari itong ilagay sa Belarus. Noong Oktubre 28, isang araw matapos mailathala ang panayam kay Franken, may lumabas pang balita tungkol sa Oreshnik. Natalia Eismont, tagapagsalita ng Pangulo ng Belarus, inanunsyo ni Alexander Lukashenko na ide-deploy ng Belarus ang bagong Oreshnik hypersonic missile system ng Russia sa Disyembre. At matatapos na ang mga paghahanda para rito. Hindi lang ito ang tanging balita tungkol sa mga advanced na sandata ng Russia na lumabas mula noong panayam, gaya ng malalaman natin mamaya. Bukod pa rito, binaliwala niya ang banta ng missile strike ng Russia sa Brussels dahil sa takot sa tugon ng NATO. Hindi kabilang si Franken sa mga nagmamaliit sa militar ng Russia, gaya ng sinabi ni Trump. Tinanong siya ng tagapanayam kung sa tingin niya ay katawa-tawa ang pangako ng mga miyembro ng NATO na itaas ang kanilang gastusin sa depensa sa 5% ng gross domestic product sa loob ng susunod na dekada, na hindi niya sinang ayunan. 35% ang para sa depensa at 15% sa infrastruktura at katatagan. Hindi ito sobra. 2% na ang gastos natin sa depensa at 15% sa pamumuhunan, pero may 10 taon pa tayong magtaas nito. Dahil mas marami ng armas ang NATO kaysa sa Russia, tinanong ni Franken kung gaano pa karami ang kakailanganin ng NATO. Itinatanggi niya na may kalamangan ang NATO. Hindi raw iyon totoo at pinalakas ng mga Ruso ang kanilang kakayahan. Ang kanilang ekonomiyang pangdigma ay gumagawa ng 4 na beses na mas maraming bala kaysa sa pinagsamang produksyon ng buong NATO. Hindi rin pwedeng ikumpara ang budget dahil mas marami ang nabibili ng mga Ruso sa parehong halaga. Dahil dito, mas pinipili ng mga ekonomista gamitin ang gross domestic product na iniaakma sa purchasing power parity. Purchasing power parity para tasahin ang laki ng ekonomiya at gastusin sa depensa ng mga bansa. Sa halip na ang traditional na nominal gross domestic product, sinusubaybayan ng purchasing power parity model ang daloy ng pera sa mismong pera kung saan ito transaksyon. Sa halip na sa United States dollars, base sa nominal gross domestic product, 11 ang Rusya sa pinakamalalaking ekonomiya sa mundo, malayo sa United States na may 2,100 at 74 trilyon. Noong 2000,
at 24 base sa Purchasing Power Parity, Adjusted Gross Domestic Product. Ika-4 na pinakamalaking ekonomiya ang Rusya sa mundo na may 6,900 na trilyon. Ang mga taong nagsasabing hindi natin dapat katakutan ang mga Ruso ay seryosong nagkakamali. Geopolitical na superpower sila na may malakas na hukbo at tapang sa laban. Nagwagi sila sa Chechnya, namuno sa 10 taong digmaan sa Syria, at naging aktibo sa labanan sa Africa. Wala ngang sentral na pamunuan ang Europa. Maliban sa ilang tropa ng Eurocorps sa Strasbourg, wala tayong anumang pwedeng agad na ipadala sa labanan. Pagkatapos, nagbigay si Franken ng pinaka-controversial na pahayag sa panayam. Sumagot si Lykens kay Franken. Pinuri ang lakas ng militar ng Russia at sinabi, sa Ukraine, hindi makalusot ang mga Ruso, ayon kay Franken, dahil kalaban nila ang buong kanluran. Ang mga Ukrainian ay lumalaban gamit ang ating armas, bala, at pera. Kundi, matagal na silang natalo. Madalas gamitin ni Putin at iba pang opisyal ng Russia ang puntong ito para bigyang katwiran ang digmaan at mabagal nilang pag-usad sa lupa. Kahit may mahigit $280 bilyon mula sa kanluran para sa Ukraine mula 2022, hindi naniniwala si Franken na sapat ang suporta ng kanluran para talunin ang Russia. Sa Ukraine, hindi natin matatalo sa militar ang mga Ruso maliban kung magpadala tayo ng maraming tropang Europeo. Aniya, pwede ko itong imungkahi sa parlamento pero kakaunti lang ang may interes. Sa halip, naniniwala siya na sa paglipas ng panahon, ang paraan para mapabagsak ang Russia ay sa pamamagitan ng ekonomiya. Dapat nating subukang pabagsakin ang Russia sa ekonomiya. 3 beses na natin itong nagawa sa nakalipas na 100 taon. Ibig sabihin nito ay palawakin pa ang mga ekonomikong parusa at patuyuin ang kanilang kita mula sa langis at gas. Dahil iyon ang nagpapalakas ng kanilang ekonomiyang pangdigma. Sa mga nakaraang buwan, sinabi ni Franken na tinamaan ng Ukraine ang 1/4 ng mga oil refinery ng Russia gamit ang malalalim na pag-atake. Hindi siya naniniwala na ang mga pinansyal o kinetic na parusa mula sa pag-atake ng Ukraine sa mga pasilidad ng enerhiya ng Russia ay agad makakamit ang layunin. Ayon sa mga ulat mula Moscow, sinabi ni Franken na tumaas ng 10% ang presyo ng gasolina. Pero normal pa rin ang negosyo doon. Tuloy ang bayad ng pensyon at bukas ang mga cafe at tindahan. Araw-araw, ipinapakita sa telebisyon ang mga ina ng sundalo na ipinagmamalaki ang kanilang mga anak na namatay para sa bansa. Huwag mong maliitin ang brainwashing na yan. Hindi ako naniniwalang babagsak ang ekonomiya ng Russia sa susunod na taon. Pero kailangan nating ipagpatuloy ang pagpuwersa sa kanila. Hindi rin siya naniniwala na may banta ng pagsalakay ng Russia sa NATO. Kahit sa Baltic States, malaking dahilan nito ang kalamangan ng NATO sa himpapawid, lalo na sa F-35 fighter jet nila. Halos 600 F-35 na ang magkakaroon sa Europa. At natatakot dito ang mga Ruso dahil hindi nila makita anya. Gayunpaman, si Franken ay matibay na taga-suporta ng mabilis na pagpapalakas ng mga panloob na seguridad ng Europa. Kung mangyari ang hindi pantay na atake, tulad ng pag-atake ng mga Ruso sa grid ng kuryente, hindi ako naniniwala sa digmaang nuklear na biglang magpapabago ng buhay natin, sabi niya. Kung patayin ng mga Ruso ang kuryente ng ilang oras o araw, ayokong mapilitang pumunta sa tindahan. Noong pandemya, naubos ang tissue paper, kaya hindi ako makapaghintay na mapuno ulit ang stock. Kaya sinabi niya na may nakahanda siyang emergency kit sa bahay, kasama na ang mga bote ng tubig, dilatang pagkain, radyo na may baterya, flashlight, at mga kandila. Makakatagal ako ng ilang linggo dahil doon. Bagamat rasyonal at matinong tao si Franken, nagdulot ng hindi magandang reaksyon sa Kremlin ang mga sinabi niya. Nagpost ang embahada ng Russia sa Belgium sa Telegram tungkol sa mapanghamon at irresponsableng pahayag ng isang pangunahing Belgianong agresibo. Hindi na dapat pansinin ang mga pahayag ukol sa posibleng pag-atake ng misail ng Russia sa Brussels at banta laban sa Moscow dahil sa matinding pagiging abnormal at paglayo sa realidad. Lalong lumalala ang kabaliwan. Hindi talaga niya iyon sinabi, gaya ng paliwanag natin. Dahil sa matinding tensyon ng maila at halaang panayam kay Franken, napilitan si Franken na pakalmayhin ang mga tao. Maraming ingay sa klasikong clickbait na pamagat na ito. Maiintindihan mo lang ang pahayag kung babasahin ang buong panayam ayon sa kanya sa X na may kasamang link. Gayunpaman, bukod sa masungit na tugon ng embahada ng Russia, may mga lumabas pang mas nagpapalala na pahayag mula sa Russia pagkatapos ng panayam. Hindi malinaw kung nagkataon lang ang timing ng mga ito o resulta ng sinabi ni Franken.
isang araw bago ang panayam sa kanya. Noong Oktubre 26, matagumpay na nasubok ng Russia ang bagong Borovesnik na misil. Katulad ng Oreshnik, may potensyal itong baguhin ang equation ng seguridad sa buong Europa. Pinaniniwala ang may saklaw ang Oreshnik na mula 300 at 10 hanggang 3,000 at 400 milya. Kaya karamihan ng Europa ay abot nito. Gayunpaman, nagbabanta ang Borovesnik kahit saan, pati sa continental United States. May dala itong sandatang nuclear at ito rin ang unang makabagong missile sa mundo na pinapagana ng nuclear. Ang Borovesnik, kilala rin bilang SSCX Sham Skyfall, ay ipinangalan sa Storm Petrol, isang ibon na sinasbing nagbabadya ng bagyo. Dahil nuclear ang gamit, mas matagal itong lumipad kaysa ibang missile. Umabot ng 15 oras sa ere at 8,000 at 700 milya ang nilipad sa huling pagsubok. Ayon kay Valery Gerasimov, hepe ng staff ng Russia. Kung tama ang sinasabi nila, kaya ng missile na ito umikot sa mundo sa taas, na di kayang abutin ng air defense system. Pagkatapos, biglang babagsak para maglunsad ng nuclear strike kahit saan sa mundo, na halos walang oras ang target para maghanda. Pwede nitong gawing walang silbi ang Golden Dome Missile Defense System ng United States bago pa maitayo. Isa itong maliit na lumilipad na Chernobyl. Ayon kay Jeffrey Lewis, isang eksperto sa nuclear non-proliferation sa Middlebury College. Isang masamang pangyayari. Isa na namang sandatang parang science fiction na magdudulot ng destabilization at mahirap kontrolin. Matapos ang panayam kay Frank, may panibagong sandatang parang science fiction mula Russia na dapat isipin ni Lewis. Noong Oktubre 29, sinabi ni Pangulong Vladimir Putin na matagumpay na nasubukan ng Russia ang Poseidon, isang nuclear-powered at nuclear-capable na underwater drone. Ito ang unang pagkakataon na inilunsad ito mula sa isang submarino at pinatakbo gamit ang sariling nuclear power unit nito. Inilarawan niya ang isinagawang pagsubok noong nakaraang araw bilang isang malaking tagumpay na sinasabing ang sandata ay walang kapantay sa bilis at lalim at hindi maaaring mapigilan. Walang katulad nito sa buong mundo. Sa bilis at lalim ng paggalaw, wala talagang maikukumpara dito sa mundo at malabong magkaroon agad ng katulad nito. Walang paraan para mapigilan ito, sabi ni Putin. Di tulad ng Borovesnik, walang beripikasyon mula sa independenteng tagamasid sa Poseidon, kaya madalas minamaliit ng kanluran ang kwento. Matapos mapahiya sa bigong super sandata noong nakaraang linggo, muling naglabas si Putin ng isa pang sandata para takutin ang mga kanluraning politiko na di na natatakot. Nagpost si Yayenkiev sa X. Gayunpaman, para sa mga miyembro ng NATO na may mga lantad na baybayin, maaaring mas mainam na seryosohin ng kaunti ang banta. Kung totoo ang sinasabi ni Putin tungkol sa Poseidon, pwedeng dalhin ito ng Russia nang palihim malapit sa baybayin ng United Kingdom at iwanan doon. Kung lalagyan ng high-yield nuclear warhead at pasabugin sa Ilog Thames o malapit sa London, malaking bahagi ng United Kingdom ang lulubog sa radioactive tsunami bago makaresponde ang iba. Pwedeng mangyari rin ito sa Belgium. Kayang gawing radioactive na lawan ng ilang Poseidon ang buong Benelux. Habang abala si Ginoong Franken sa pagkuha ng emergency kit, ayon sa ilang analyst, hindi lang pananakot sa kanluran ang layunin ng mga hakbang na ito para pigilan ang pagbibigay ng long-range missiles o iba pang suporta sa Ukraine. Mas ukol ito sa pagpipilit kay Trump na tanggapin ang mungkahi ni Putin na palawigin ang New START. Ito na lang ang natitirang kasunduan sa pagkontrol ng armas sa pagitan ng United States at Russia, at magtatapos na ito sa Pebrero. Noong Setyembre, inalok ni Putin na palawigin ng 1 taon ang limitasyon sa long-range na sandatang nuklear kung papayag din ang Estados Unidos, sabi ni Trump. Maganda para sa akin ang panukalang iyon. Walang naging pag-usad na labis na ikinadismaya ni Putin. Ang matinding reaksyon ng Moscow sa pahayag ni Franken ay nagpapakita ng tumitinding tensyon sa Kremlin. Ipinapakita ng mga bagong pagsubok sa makabagong sandata na maaring hindi na palaging titiisin ni Putin ang tumitinding tensyon mula sa NATO. Para sa mga Europeo, lalong lumalapit ang banta ng digmaang nuklear, lalo na kung kayang burahin ng NATO ang Moscow, tiyak na labis na kayabangan. Sa puntong ito, ang maniwalang hindi haharapin ng malaking bahagi ng Europa at United States ang parehong banta. Malamang mabuti na naglaan ng oras si Ginoong Franken para subukang pakalmahin ang sitwasyon. Siyempre, patuloy naming ibabalita sa inyo ang mga kaganapan habang umuusad ang istorya. Kaya siguraduhing mag-subscribe sa channel para manatiling updated. Maraming salamat sa inyong panonood.
Sa 4 na taong digmaan sa Ukraine, nakita natin ang unti-unting pagbagsak ng Rusya sa militar at ekonomiya. Ang mga sundalo ng Rusya ay namamatay sa napakaraming bilang, sistematikong winawasak ang mga kagamitan, at ang gastos sa digmaan na inaasahang ilang linggo lang ay hindi na makontrol. Sa likod ng balita ng nasakop na teritoryo at mga nasawi, may mas madilim na kwento na nagpapakita ng tindi ng pagbagsak ng militar ng Rusya. Mula sa loob, hindi lang pinapatay ng mga puwersang Ukranyano ang mga sundalong Ruso, kundi pati ng sarili nilang komander. May ilang sundalo na pumapatay sa mga opisyal na nagpapadala sa kanila sa delikadong misyon. Pero normal na lang yan sa isang sistemang militar na tuluyan nang nawalan ng direksyon at maaaring gumuho mula sa loob. Tingnan natin kung ano ang nangyayari sa bumabagsak na makinarya ng militar ng Rusya at bakit maaari nitong baguhin ang takbo ng digmaan. Simula sa lawak ng mga pagbitay ng Rusya. Ngayon, hindi na haka-haka o propaganda ng Ukraine ang ulat na pinapatay ng Rusya ang sarili nilang sundalo. Ito ay mula sa dokumentadong ebidensya ng independenteng media ng Rusya, intercepted na komunikasyon at testimonya ng mga sundalong Ruso. Ayon sa isang komprehensibong investigasyon ng independenteng Russian outlet na Verska, ang mga komandante ng Rusya sa iba't ibang unit ay nagsasagawa ng biglaang pagbitay sa sarili nilang mga sundalo. Ang gawaing ito ay tinawag na obnuleni o zeroing out, na tumutukoy sa pag-aalis ng sundalo mula sa mga talaan ng militar at pati na rin sa kanyang pag-iral. Natukoy ng investigasyon ang 101 sundalong Ruso na inaakusahan sa mga pagbitay at 79 sa kanila ang nakumpirma ng hindi bababa sa 2 independenteng mapagkukunan. Malamang na hindi rin ito mga hiwalay na insidente. Simula ng malawakang pananakop ng Russia, tumanggap ang pangunahing militar na piskal ng mahigit 12,000 reklamo ukol sa mga pagpatay sa kanilang hanay. Hindi 12,000 ang kabuuang reklamo, kundi tungkol lang ito sa mga reklamo laban sa mga sundalong Ruso na pumapatay sa kapwa nila. Isang source sa pangunahing tanggapan ng militar na piskal ng Russia ay nagbunyag ng mas mabigat na impormasyon. Nagpatupad ang ahensya ng formal na pagbabawal sa investigasyon sa mga opisyal na lumalaban sa Ukraine dahil maari raw itong makaapekto sa mga operasyong militar. Sa madaling salita, binigyan ng malayang kapangyarihan ang mga komandante ng Russia na patayin ang sarili nilang mga sundalo nang walang pananagutan. Kung hindi ito direktang nakakaapekto sa pangunahing layunin ng kanilang opensiba o depensa. Kung nagdududa kang maliit ang 12,000, tandaan mo ito. Tinatayang nasa 70,000 ang kabuuang tropang ipinadala ng Rusya sa Ukraine. Hindi pa kasama ang tinatayang 1,000,000 nasawi o nasugatan. Iyan ay humigit kumulang 17% ng kabuuang kasalukuyang bilang ng mga tropang ipinadala sa Ukraine. Bilang alternatibo, tingnan natin ito kada araw na nangangahulugang humigit kumulang 8 na reklamo bawat araw simula noon. Ang digmaan ay tumagal na ng 1,345 na araw. Sa oras ng pag-post ng video na ito, yan ay 8 o 9 na beses ng may sundalong Ruso na pinatay ng sarili niyang kasamahan dahil sa hindi pagsunod sa mga utos na malamang ay delikado na mula pa simula. Iba-iba ang paraan ng mga komandante ng Rusya sa pagpatay sa sarili nilang tropa na nagpapakita ng tinding pinsala sa moral ng kanilang militar. Una, ang pinakadiretsong paraan ay ang direktang pagbitay. Kadalasang nangyayari ito sa mga sundalong Ruso na tumatanggi sumali sa meat assaults o human waves. Mga ataking parang pagpapakamatay na kulang sa suporta mula sa mekanisadong infantry, artilleriya, putok, o aerial reconnaissance. Maraming sundalo ang basta na lang binabaril ng malapitan sa anumang trench ng unit ng Ruso. Ang ulat ni Medusa tungkol sa pag-zero out ay may binanggit na isang mobilisadong sundalo na nagngangalang Alexei na naglarawan kung paano ito nangyari. Sa ikapito, hiwa-hiwalay na Gwardyang Motor Rifle Brigade pinatay ng mga automatikong rifle ang tumangging sumali sa pagsalakay. Pagkatapos, itinapon ang mga bangkay sa ilog o inilibing sa tabi ng trintsera. Noong Hunyo 2025, tumanggi ang sundalong si Fixer na magsilbing palatandaan. Buhay na pay na walang armor o armas, ipinapadala sa unahan para maakit ang putok ng mga Ukrainyano at matukoy ang kalaban. Binugbog siya, kinuryente, at binaril hanggang mamatay ayon sa utos ng kanyang komandante. Maaaring maganap ang pagbitay habang nasa misyon, gamit ng mga opisyal
ang mga sniper para hulihin ang sundalong tumatakas mula sa unahan o unit. Sabi ni Alexei, 2 sniper ang nakapatay ng 20 sa unit niya noong 2023 at 40 noong 2024. Malamang na nagpatuloy ang parehong mga sniper sa pagbitay sa mga tumatakas kaya mas marami pang namatay. Mas malala pa, baka tinanggal na sa serbisyo ang mga sniper dahil tumanggi silang pumatay ng sundalo ayon sa utos ng commander. Umabot na sa antas ng Ukraine ang kakayahan ng drone operations ng Rusya. Ang mga operator ng drone ay nabigyan din ng hindi kanais-nais na pagkakataon na maging bahagi ng tinatawag na zeroing out cycle. Ayon sa mga ulat mula sa 139 Separate Assault Battalion, may mga pagkakataon na tinututukan ng baril ng mga commander ang mga operator ng drone habang inuutusan silang bantayan ang mga nakadeploy na tropa. Pagkatapos, ang mga operator ng drone ay basta na lang ipapaputok ang pampasabog ng first-person view kamikaze drone sa mga sundalo kung sakaling tumalikod at tumakbo palayo sa labanan ang mga ito. Kung hindi agad mapatay ang mga sundalo, maaari silang humarap sa mas malalang kapalaran. Ang pagpapahirap, may ulat na ilang sundalo'y ikinulong sa hukay, pinagkaitan ng pagkain at tubig, at paulit-ulit binugbog araw-araw. Marami ang namamatay sa gutom o pagpapahirap, at ang iba ay pinipilit maglabanan hanggang may mamatay para makalaya. Sa video noong Mayo 2025, 2 sundalo ng ika-100 at 14 na hiwa-hiwalay na bantay ng Motor Rifle Brigade ang nasa hukay at pinilit maglaban. May narinig na boses sa likod ng kamera. Sabi ni Commander Kamer, kung sino ang manalo, siya ang makakalabas sa hukay. Nag-away ang 2 lalaki gamit lang ang kanilang mga kamay at tumigil sa paggalaw ang isa, matapos mapigil sa leeg ng halos 1 minuto. Hindi natin alam ang nangyari sa mga lalaki. Sabi ng iba, bilanggo raw ng digmaan ng mga sundalo. Batay sa pananaliksik ni Medusa, si Kama ang call sign ng tunay na commander ng ika-100 at 14 na Guards Brigade na inakusahan din ng pangingikil ng pera mula sa kanyang mga tauhan. Babanggitin natin ito mamaya. At kung hindi mismo ang mga commander ang pumapatay o nag-uutos sa kanilang mga tauhan na patayin ang mga sundalo, maaari nilang gamitin ang subok at napatunayang taktika ng pagpapadala ng mga sundalo sa mga misyon na halos tiyak na kamatayan. Minsan, ipinapadala ang mga lalaking ito na walang body armor, armas, o kagamitan. Hindi sila maaring umatras sa misyon dahil naglalagay din ang mga commander ng mga barrier troops. Mga sundalong ang tanging tungkulin ay pigilan ang linya at hadlangan ang pag-atras. Pinipilit ng barrier troops na bumalik ang sundalo o pwedeng barilin agad kung lalapit sila. Sa ulat 10 araw na ang nakalipas, nakita ng drone operator ng Ukraine na gumagamit ng drone ang ilang barrier troops para ihulog ang pampasabog sa mga tumatakas na sundalo. Maaaring ituring na labag sa makataong batas at krimen sa digmaan ang paggamit ng barrier troops sa ganitong paraan. Ang mga pangabagong barrier troops na ito ay isang pagbaluktot ng orihinal na sistema na ipinatupad ni Stalin, kung saan ginagamit ang barrier troops para manghuli. Ang mga sundalo sa penal battalions ay kadalasang ipinapadala sa pinakamapanganib na misyon na halos imposibleng mabuhay. Noon pa, ang pagbitay ay huling option lang dahil para sa Red Army, ang pagpatay ng sundalo ng walang laban ay aksaya. Kapag pinapatay ng mga commander ang mga sundalong Ruso, bihirang makarating sa kanilang pamilya ang mga bangkay na may kasamang katotohanan. Karaniwan, ang mga bangkay ay inilibing sa mga gubat o itinatapon sa mga larangan ng labanan at nagpapaputok ng ilang bala sa ibabaw nila para magmukhang namatay sila sa labanan. Opisyal, ang mga sundalong ito ay itinuturing na nawawala o tumakas, kaya't hindi rin natatanggap ng kanilang pamilya ang anumang kabayaran. Ikinuwento ni Vladislav Bolyakov ng ika-6 na hiwa-hiwalay na Guards Motor Rifle Brigade kung paano niya nasilayan ang pagkamatay ng kasamahang si Odessa matapos bugbugin ng mga commander. Sabi niya, nilagyan nila ng lumang bulletproof vest, helmet at 2 granada ang bangkay bago ito pinasabog, upang maitago ang mga palatandaan ng pambubugbog na maaaring matuklasan sa isang medikal na pagsusuri. Iniwan ang bangkay sa ilang araw hanggang nagsimula itong mabulok. Ipinadala nila ito pauwi na may tatak na napatay sa labanan. Kahit magtagumpay sa reklamo, nahaharap pa rin ang mga pamilya sa sistemang pumapabor sa mga salarin. Ang parehong source mula opisina ng taga-usig militar na nagbigay ng datos kay Vertska ang nagpaliwanag nito. Sa kasalukuyan,
Mayroong depormal na pagbabawal na ipinatupad ng pangunahing opisina ng taga-usig militar sa pagsisiyasat ng mga kasong kinasasangkutan ng mga opisyal na nagsisilbi sa mga combat brigade sa Special Military Operation Zone. Sa madaling salita, magkakaroon ng imunidad ang mga opisyal laban sa pag-uusig hanggat hindi pa natatapos ang digmaan. Sa kahit anong paraan. Kahit sinubukan ng mga investigador ng Federal Security Service sa Russia na imbestigahan ang mga krimen, lagi silang hinaharang ng militar at administrasyon. Sabi ng isang Federal Security Service investigator, madalas namamatay ang mga saksi dahil sa mga sugat gaya ng paglaslas ng lalamunan o paglabas ng laman loob. Bagamat tinawag na pagpapakamatay, madalas ay mas mukhang pagpatay ang mga pagkamatay na ito. Samantala, patuloy na nagpapalabas ang state media ng Russia ng mga maingat na ginawang video ng mga sundalong matagumpay na umuuwi sa pamilya na nagpapakita ng kwento ng kabayanihan na taliwas sa realidad. Ngunit sa likod ng mga paraan kung paano ay mas madilim pang usapan kung bakit napilitan ang mga commander na patayin ang sarili nilang mga sundalo. Ipinapakita ng investigasyon ng Vertska at mga testimonya ng mga sundalo ang nakakalason na kombinasyon ng desperasyon, sadismo at labis na kasakiman. May mga commander na nagpapabitay dahil hindi na nila makontrol ang mga tropa na alam nilang ipapadala sa kamatayan. Sa isang sistemang militar na nakabatay sa mahigpit na pagsunod kaysa sa profesional na kakayahan, ang takot ay isang tuwiran, mura, at praktikal na paraan ng pamamahala. Gayunpaman, ang pinakakaraniwang motibo ay tila pera lang talaga. Tumatanggap ang mga sundalong Ruso ng hanggang 3 milyong rubles, mga 35,000 bilang kabayaran sa mga sugat sa labanan. Ginawang raket ng mga commander ang pangingikil. Ipinaliwanag ng ina ni Andriy Baikov, miyembro ng assault company ng ika-80 Guards Tank Regiment, kung paano nabangga ng sasakyan ang anak niya matapos matanggap ang bayad sa sugat sa labanan. Hiniling nina Commander Dutka at Kema ang kalahati ng halaga. Tumanggi si Baikov at bumili ng Toyota Camry. Ngunit pinautos ng mga commander na ibigay niya ang sasakyan. Nang tumanggi ulit siya, pinalo siya ng mga ito hanggang mamatay. Sabi ng mga sundalo sa parehong unit, nang hihingi ng pera ang mga commander para makakuha ng gamit, makaiwas sa assault mission, o maiwasan ang hukay ng kamatayan. Isang source ang nagsabi na ang isang military police officer na konektado sa utos ng unit ay may 53 milyong rubles sa kanyang bank card na mahigit 60,000. May ilang commander na pinilit ang sundalo na ibigay ang kanilang bank card at personal identification number bago ang assault, kunwari para ibigay sa kamag-anak kung may mangyari. Malinaw na ang pera ay hindi napupunta sa mga pamilya, kundi sa account ng commander. Marami ring commander ng Rusya ang may post-traumatic stress disorder, nalululong sa droga o alak, at nasisira ang pag-iisip. Ayon sa Ministry ng Depensa ng Rusya, 20% ng mga veterano ng digmaan ay may post-traumatic stress disorder. Mas mababa sa isang therapist ang para sa bawat 7,000 matatanda sa bansa. At mas kaunti pa ang may karanasan sa trauma ng digmaan. Ang mga commander na laging bumabalik sa digmaan at nakakasaksi ng kamatayan sa kapaligirang walang pananagutan ay nagiging mas brutal. Akala nila, ang pagbitay sa isang sundalo ay makakatulong para sumunod ang iba pang miyembro ng unit. Hindi pinalampas ang zeroing out ng walang pagdamabasam, walang pagtutol. Parami ng parami ang mga sundalong Ruso na itinututok ang kanilang mga armas sa mga commander nila. Sinusubukang patayin ang mga ito. Noong Hunyo 2025 malapit sa Bakhmut, sa pinagtatalunang rehiyon ng Donetsk, tumanggi ang mga tropang Ruso mula sa isang motor rifle unit na sundin ang mga utos na parang pagpapakamatay na sumugod sa mga pinagtibay na posisyon ng mga Ukrainyano nang walang sapat na suporta ng artillerya o armor. Nang bantaan sila ng commander na papatayin ang hindi uusad, binaril siya ng mga sundalo at sabay-sabay silang sumuko sa mga puwersang Ukrainyano. Ayon sa intelihensya ng Ministry ng Depensa ng Ukraine, nagbigay ang mga sundalong ito ng detalye tungkol sa kalagayan ng kanilang unit, sistematikong abuso ng mga commander, at desperadong sitwasyon ng tauhan ng Russia. Hindi nilahad ng ulat ang eksaktong pangalan o lokasyon para sa seguridad. Ngunit kinumpirma nitong dumadalas ang ganitong pag-aaklas. Ipinapakita ng insidente ang malaking pagkasira ng pagkakaisa sa militar. Mas pinili ng mga sundalo maging bihag ng digmaan ng Ukranya kaysa manatili sa kapangyarihan ng sariling komander. Sa labanan, pwede silang barilin ng alinmang panig. Sa kampo ng bihag, may kaunting normal na buhay sila.
Ipinapakita nito ang matinding kabiguan ng militar kapag mas pinipiling sumuko ng mga sundalo kaysa maglingkod sa sariling bansa. Talo na talaga ang digmaan. Kahit gaano pa karaming kilometro kwadrado ang makikita sa mga military map. Madalas ibinubunyag ng intelihensya ng Ukraine ang mga na-intercept nilang tawag na naglalahad ng mga sundalong Ruso na pinag-uusapan ang karahasan laban sa sarili nilang opisyal. Ang kampanyang Gusto Kong Mabuhay ng Ukraine ay tumutukoy sa mga sundalong Ruso na nangangako ng makataong pagtrato at posibleng asylum. Epektibo ang kampanya dahil mas gusto ng maraming sundalong Ruso na mabihag ng Ukraine kaysa maglingkod sa sarili nilang opisyal. Ang mga pagbitay, pagtalikod, at pagsuko ay lalo pang nagpapabilis sa matindi ng krisis sa demografiya ng Russia. Ayon sa Ministry of Defense ng Ukraine, mahigit 1,000,000, 100,000 at 40,000 sundalo na ang nawala sa Russia, napatay, nasugatan, ginamot o tuluyang pinalaya sa serbisyo sa kalagitnaan ng 2,000 at 25 halos 100 at 40,000 sundalong Ruso ang nagbalik sibilyan matapos lumaban sa Ukraine. Hindi malinaw kung kasama sa bilang ng nasawi o nasugatan ng 100 at 40,000. Tiyak na ang mga nagbabalik na sundalo ay hinaharap sa ekonomiyang inayos upang pilitin silang muling magserbisyo. Ang mga kontrata ng militar sa Ukraine ay nag-aalok ng sahod na triple sa karaniwang kita at malalaking signing bonus para sa mga sundalo sa combat zones. Ang kontratang sundalo ay maaaring kumita ng mahigit 150,000 rubles, 1,800 dolyar kada buwan, at minsan umaabot sa 210,000 rubles, 2,600 dolyar. Halagang hindi nila makikita sa sibilyang trabaho, kung saan ang karaniwang sahod ay 56,000 rubles lang bawat buwan o 700 dolyar. Lumilikha ito ng permanenteng militar na umaasa sa digmaan para mapanatili ang kanilang pamumuhay. Ang mga veteranong sanay sa mataas na sahod sa militar ay humaharap ngayon sa hanggang 70% na bawas sa sahod pag wala na sa serbisyo. Sinadyang panatilihin ng gobyerno ang bitag sa pagtaas ng insentibo sa labanan at pagbawas ng programang panlipunan para sa sibilyan. Noong 2025 higit 8% ng gross domestic product ng Russia ang inilaan sa depensa at 40% ng federal na gastos, mga antas na hindi nakita mula Cold War. Inaasahang bababa ng 16% kada taon ang gastusin sa mga patakaran sa kapakanan ng panlipunan. Sa madaling salita, binabayaran ng gobyerno ang mga sundalo gamit ang perang kinuha mula sa sibilyang populasyon ng Rusya, pati na rin ng mga susunod na henerasyon. Ayon sa British Military Intelligence, 160 ospital sa Rusya ang isinara noong 2024 at inilipat ang mga medikal na kagamitan mula sibilyan papuntang militar. Ang mga ordinaryong Ruso ay napapabayaan. Samantalang ang mga sundalo ay may espesyal na pribilehiyo. Yun ay hanggang makauwi sila at matuklasang hindi gumagana ang mga sumusuportang sistema. Ang mga veteranong hindi makahanap ng maayos na trabaho o dumaranas ng hindi nagagamot na post-traumatic stress disorder ay napipilitang pumasok sa krimen sa nakakabahalang bilang. Noong Marso 2025, mahigit 750 ang napatay o nasaktan ng mga veterano pagbalik nila sa bahay. Karamihan ay kamag-anak o kaibigan dahil sa karahasang domestiko. Nalaman ni Veska na may hindi bababa sa 100 at 70 kasong kriminal laban sa mga pinatawad na recruit ng Wagner noong 2023. Ang mga dating bilanggo na sinanay sa makabagong pakikidigma at pinalaya ng walang pananagutan ay nagdudulot ng malaking problema sa mga awtoridad. Kinukuha ng mga crime group ang dating sundalo bilang bayarang mamamatay tao at tagapagpatupad na nagdadagdag ng bagong antas sa organisadong krimen sa isang bansa na punong-puno na ng mga suliraning demograpiko. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito para sa takbo ng digmaan? Ang pagsasama-sama ng sistematikong pagpatay, bumabagsak na moral, at hindi kayang panatilihing ekonomiya ay nagtuturo sa ilang posibleng mga senaryo na wala ni isa man ang pabor sa Russia. Una, maaaring subukan ng Russia na punan ang dumaraming pagkatalo at bilang ng mga tumatakas sa pamamagitan ng mas agresibong mga kampanya ng pagre-recruit. Nakikita na natin ang mga palatandaan nito. Iniulat ng Medusa na ang pagre-recruit sa Q2 at 25 ay mas mababa pa sa 1/4 kumpara noong 2000 at 24 na nagpapakitang mabilis na uubos ang mga voluntaryong gustong sumali. Pinatutunayan ito ng anunsyo ng pinakamalaking kampanya ng pagre-recruit para sa Taglagas sa nakalipas na 10 taon.
na eksaktong naganap noong 2025. Malaki ang posibilidad na dagdagan pa ng Kremlin ang signing bonus at buwanang sahod na lalo pang magpapabilis sa pagbagsak ng ekonomiya. May nabawasang benepisyo ang ganitong paraan sa pagdaan ng panahon. Dumarating ang panahon na walang halagang pera ang makakapalit sa kaalamang. Ang pagsali sa militar ay maaaring magdala ng kamatayan, pagbitay ng sariling commander, o pag-uwi sa ekonomiyang di kayang suportahan ka. Pangalawa, maaaring mapilitan ang Rusya na umalis sa mga pinagtatalunang lugar, lalo na sa Pokrovsk at iba pang bahagi ng Donetsk, habang humihina ang mga unit dahil sa pagtalikod, pagsuko at karahasan. Napakita ng puwersang Ukranyano na kaya nilang palibutan at pasukuin ng sabay-sabay ang mga unit ng Rusya. Kapag bumagsak ang moral, sa mga nakaraang buwan, malalaking tagumpay sa teritoryo ang nakuha ng Ukranya sa Pokrovsk gamit ang drone at operasyong panlupa. Napalaya ang buong mga baryo at natiyak ang seguridad sa hilaga ng lungsod. Kamakailan, nabigo ang malaking opensiba ng Russia na may suporta ng mga sasakyan. Matapos sirain ng Ukranya ang 2 tangke at maraming sasakyang pansuporta ng infantry agad-agad. Kung magpatuloy ang bilis ng pattern na ito, maaaring magdulot ito ng sunod-sunod na pagbagsak ng mga unit ng Russia sa buong linya ng labanan. Ang mga commander na nagpapabaril sa tauhan para sa disiplina ay maaaring makita na lang na ang natitirang sundalo ay sumusuko o itinutok ang armas sa mga opisyal nila. Pangatlo, maaaring tapusin ng Russia ang digmaan dahil sa desperasyon. Maglulunsad ng matitinding atake kahit maraming masasawi. Bilang huling pagsubok na mabutas ang depensa ng Ukraine, kailangang ilaan ng Russia ang lahat ng reserba at tanggapin ang posibleng malaking pagkalugi. Delikado ito dahil pwedeng humantong sa paggamit ng taktikal na sandatang nuklear. Kung kulang ang karaniwang puwersa at nanganganib bumagsak ang militar ng Russia, maaaring piliin ni Putin ang limitadong nuclear strike sa mga target militar ng Ukraine para pilitin ang pagsuko at iligtas ang dangal niya. Ang ganitong paglala ay maaaring magdulot ng hindi na maayos na mga kahihinatnan para sa rehiyon. Mabibigyan ng matinding presyon ang Ukraine na sumuko para maiwasan pa ang mga nuclear attack. Dapat magdesisyon ang NATO kung makikialam ito para hindi maging normal ang paggamit ng sandatang nuklear sa makabagong digmaan o isuko ang lahat ng momentum at impluensyang geopolitical sa Rusya at China. Ang sagupaan ng NATO at Rusya ay maaaring magdulot ng mas matinding tensyon at mas mataas na tsansa ng digmaang nuklear kung maramdaman ni Putin na tapos na ang pamumuno niya at gusto niyang magpaalam ng maingay. Mas malamang na bumagsak ang militar ng Rusya mula sa loob bago mangyari ang alinmang panlabas na senaryo. Maaaring umabot sa sukdulan ang mga pagkalugi kung saan magiging hindi na magagamit ang militar. Ayon sa Jamestown Foundation, ang mga veterano ng digmaang Soviet-Afghan o Afghanistan ay nagdulot ng pagtaas ng krimen at kawalang tatag bago bumagsak ang Unyong Soviet. Pero sa pagkakataong ito, mas malaki ng dihamak ang saklaw. Sa loob ng 10 taon ng digmaang Soviet-Afghan, 620,000 sundalo ang ipinadala at 15,025 ang nasawi. Sa wala pang 4 na taon, mahigit 1,000,000 ang nasawi sa Rusya, habang 1.52 milyong sundalo ang nasa Ukraine. Ang mga nagbabalik na veterano at aktibong sundalo ay maaaring magkaroon ng malaking epekto sa lokal na seguridad at pambansang politika. Pwede rin silang maging revolusyonaryong puwersa. Humihingi sila ng pananagutan mula sa mga commander na nagpadala sa kanila sa kamatayan o pumatay sa kanilang pinakamalalapit na kaibigan o kasamahan sa armas, at sa gobyerno na nag-abandona sa kanila pagbalik nila. Sabi nila, ang paghihiganti ay mas masarap kapag malamig ihain. Inabot ng mahigit 3.5 taon bago na ipaghiganti ng Ukraine si Veniamin Metserin, isa sa mga berdugo ng Bukhar at malupit na kriminal ng digmaan na sangkot sa isa sa pinakamalalalang krimen sa makabagong kasaysayan. Sa isang maingat na pinagplanuhan at perpektong naisagawang pag-atake sa loob mismo ng Russia, tinapos ng mga puwersa ng Ukraine ang buhay ni Metserin ng biglaan at matindi. Mahaba pa ang listahan ng iba pang masasamang kriminal ng digmaan na dapat pang hanapin at alisin sa susunod na mga linggo at buwan. Naganap ang asasinasyon sa rehiyon ng Kemerovo sa Russia, na matatagpuan sa gitnang bahagi ng bansa sa timog Siberia, na may Kazakhstan sa timog kanluran at Mongolia sa timog silangan. Ang Kemerovo ay 2,000 milya mula sa hangganan ng Ukraine, kaya't mas kahanga-hanga ang insidenteng ito para sa Ukraine. Pinatunayan muli ng Kiev na kaya ng kanilang puwersa
magsagawa ng eksaktong pag-atake, hindi lang sa mga sinakop na lupa at rehiyon ng Russia, kundi pati sa loob ng kalaban. Noong Oktubre 25, may isang sasakyan na bumabaybay sa isang malayong rehiyon ng Russia. Ang kriminal sa digmaan na si Veniamin Vladimirovich Matsarin ang nasa Manibela. Hindi natin alam kung saan siya papunta o ano ang balak niyang gawin noong araw na iyon. Ngunit nang magising siya noong Sabado ng umaga, hindi niya kailanman naisip na iyon na ang huling araw ng kanyang buhay. Pero iyon nga mismo ang nangyari. Ayon sa opisyal na ulat ng Main Intelligence Directorate, Ukraine, sumabog ang sasakyan ni Matsarin noong araw na iyon at agad namatay ang 45 anyos na Tenyente Coronel. Nag-post ang Main Intelligence Directorate ng detalyadong paliwanag tungkol sa insidente sa kanilang Telegram channel, kasama ang isang video na nagpapaliwanag ng papel ni Matsarin sa malagim na massacre sa Bucha na naganap noong unang bahagi ng 2022 ilang sandali matapos magsimula ang pananakop ng Russia. Ipinapakita rin umano sa video ang sandali ng pagkamatay ni Matsarin habang siya ay unang nakunan ng kamera na nagmamaneho ng isang pilak na sasakyan. May isang di pa kilalang tao sa gilid ng kalsada na may hawak na remote detonator. Bago itutok ang kamera sa parehong pilak na sasakyan, pinindot ang button mula sa malayo at sumabog ang sasakyan sa apoy. Kaya nawala si Veniamin Matsarin. Ito ang sinabi ng Main Intelligence Directorate tungkol sa pangyayari. Noong Oktubre 25, 2025 sumabog ang sasakyan ni Matsarin Veniamin Vladimirovich, isang kriminal sa digmaan, sa Kemerovo ng Russian Federation. Si Police Lieutenant Colonel Matsarin, ipinanganak 1900 at 80 ay miyembro ng Otrяд Mobilny Osobogo Nazначения Special Unit, Obareg ng Russian Guard Directorate ng rehiyon ng Kemerovo. Ang Obareg ay isa sa mga unit ng Russian Guard na sangkot sa mga krimen sa digmaan at pagpatay ng lahi ng mga Ukrainian sa Kiev noong malawakang pananakop ng Russia sa Ukraine noong Pebrero-Marso 2022. Batay sa ebidensya at salaysay ng mga saksi, nagbukas ng kasong kriminal ang tanggapan ng pangkalahatang taga-usig laban sa mga kasapi ng unit dahil sa paglabag sa batas ng digmaan. Noong Abril 2022, natukoy ng militar ng Ukraine ang mga kriminal sa digmaan mula Obareg ayon sa pangalan nila. Nakaplano na ang mga hakbang para sa makatarungang parusa sa mga nasa listahan. Pinaaalalahanan ng militar na direktorado ng Ministry ng Depensa ng Ukraine na magkakaroon ng makatarungang ganti para sa bawat krimen sa digmaan na ginawa laban sa mamamayang Ukrainian. Ayon sa Main Intelligence Directorate, si Matsarin ay miyembro ng espesyal na unit na tinatawag na Obareg, na ibig sabihin ay amulet. Ang unit na iyon ay iniugnay sa mga krimen sa digmaan sa Bukhar, Ukraine noong Marso 2022. Nang lusubin ng Russia ang Ukraine, tumawid ang puwersa ng Kremlin sa hangganan mula sa iba't ibang direksyon. Marami ang pumasok sa silangang Ukraine, gaya ng Donetsk at Luhansk, na pangunahing target noon ni Vladimir Putin. Gayunpaman, may ilan ding pumasok sa Ukraine mula sa hilaga sa pamamagitan ng Belarus at nagmartsa papunta sa kabisera ng bansa, ang Kiev. Malaking hanay ng sasakyang militar ng Russia ang tumawid sa hangganan at pumasok sa Kiev. Layuning itaas ang watawat ng Russia sa Ukraine. Ngunit ang Kyiv ay ilang dosenang milya ang layo mula sa hangganan ng Belarus. Kaya kinailangan munang dumaan ng mga puwersa ng Russia sa iba't ibang bayan at lungsod sa kanilang paglalakbay patungo sa kabisera. Ang Bucha ay isa sa mga lungsod, tahanan ng humigit kumulang 37,000 katao bago nagsimula ang digmaan. Ang Bucha ay isang maliit at tahimik na lungsod na kakaunti lang sa labas ng Ukraine ang nakarinig. Sa katapusan ng Abril 2022, malalaman ng lahat ang pangalan nito. Noong Pebrero 27, 2022 tumawid ang puwersang panlupa ng Russia sa hangganan ng Bucha. May tangke, paratrooper, unit ng inhinyero militar, at reserba ng ika-36 pinagsamang hukbong sandatahan ng Russia. Espesyal na unit ng mabilisang tugon, at Otrяд Mobilny Osobogo Nazначения, espesyal na mobile unit, kasama ang mga puwersa at artilleriya na bumomba at nagwasak ng ilang gusali sa lungsod. Naging bunton ng guho ang mga ito. Malakas ang puwersa at hindi handa ang Bukhar na labanan ito. Sa loob ng 2 linggo, nasakop ng mga Ruso ang lungsod. Marami pa ring sagupaan at palitan ng labanan noong panahong iyon, kung saan ang mga lokal na residente ng Bukhar ay nakilahok din, ayon sa ulat.
Naglunsad sila ng Molotov cocktail laban sa mga nanakop na nagpasunog ng ilang sasakyan ng kalaban. Nakapagpatupad ang Ukraine ng bahagyang paglikas noong Marso. Nailikas ang daan-daang kababaihan at bata mula sa lungsod sa pamamagitan ng tren at bus. At ginawa ng kanilang mga ground forces ang lahat ng makakaya upang mapigilan ang mga mananakop hanggat maaari. Gayunpaman, habang lalo pang lumalakas ang pambobomba sa lungsod at nasakop ng mga unit ng Russia ang lahat ng pangunahing highway sa lugar, nangyari ang hindi maiiwasan at napasailalim ang Bukha sa kontrol ng Kremlin noong ika-12 ng Marso. Hindi agad sumuko ang Ukraine at nagplano ng kontraopensiba sa lugar sa mga sumunod na araw. At pagsapit ng katapusan ng buwan, muling nabawi ng Ukraine ang Bukha at umatras na ang mga Ruso. Sa isang saglit, tila malaking tagumpay ito para sa puwersa ng Ukraine. Sa kasamaang palad, sa mga sumunod na araw, unti-unting nabunyag ang buong bangungot ng mga nangyari sa lungsod, kasama ang milyon-milyong tao sa Ukraine at mundo na umiiyak sa kanilang nakita. May mga palatandaan noon pa na posibleng may krimen sa digmaan ang puwersang Ruso sa lungsod. Sa unang labanan sa Bukha, may mga ulat na paminsan-minsan tungkol sa mga sundalong Ruso na umaatake sa mga sasakyang sibilyan at nagpapaputok sa mga inosenteng residente o ikinukulong ang mga lokal sa kanilang mga bahay. Paminsan-minsan lang silang pinalalabas para magluto at maglipat ng bangkay. Sa katunayan, noong ika-27 ng Pebrero sa mismong unang araw ng labanan, iniulat ng isang lokal na mamamahayag na nagpaputok ang mga mananakop na Ruso sa isang sasakyang sibilyan na ikinamatay ng isang lalaki at ikinasugat ng isa pa. Noong Marso 4 may lumabas na isa pang nakakalungkot na kwento. Isang SUV ang dumaan sa kalsada ng Bukhar. 3 batang Ukrainyano sa 20-S ang sakay nito. Matapang nilang nagdesisyong magdala ng pagkain ng aso sa lokal na animal shelter na paubos na ang supply. Habang papunta sila sa malapit na tirahan ng pamilya, biglang nagpaputok ang sasakyang Ruso sa SUV na ikinamatay ng 3 inosenteng sakay. Kinabukasan, 2 pamilyang takot dahil sa sunod-sunod na pambobomba ng mga Ruso ang nagpasya tumakas sa kanilang bayan. Inimpake nila ang gamit at nagplano ng rutang pakanluran palabas ng Bukhar papuntang Romanivka. Sa 2 magkahiwalay na sasakyan, sila ay bumiyahe, umaasang mahanap ng ligtas na masisilungan para sa kanilang sarili at sa kanilang mga mahal sa buhay. Halos hindi nila narating ang dulo ng kalsada bago maghapon. Isang Russian armored vehicle ang bumaril sa maliit na convoy. Pinatay ang isang babae at 2 anak niyang lalaki sa unang sasakyan at isang lalaki sa pangalawa. Maraming nakakatakot na kwento ang naging headline habang nagpapatuloy ang labanan. Nang mabawi ng Ukraine ang lungsod, sakalang tuluyang nalantad ang lawak ng tinatawag na Bukha Massacre. Noong Abril 1 matapos umatras ang mga Ruso at suriin ng mga tropang Ukrainian ang pinsala, kumalat sa social media ang nakakagulat na mga video ng maraming nasawing sibilyan. Ang mga bangkay ng mga lalaki, babae, at bata ay inilibing sa mass grave. May ebidensya ng pambubugbog, pagpapahirap, panggagahasa, at pagpatay, kung saan maraming biktima ang natagpuang nakatali ang mga kamay sa likod. Maraming bangkay ang sinunog, iniwang mabulok sa kalsada, at ang iba nilagyan ng pampasabog bilang bitag. Bilang huling malupit na pakana ng mga tropang Ruso bago sila tumakas, agad na nagsimulang magbahagi ng kanilang mga kwento ang mga nakaligtas na residente na naglalarawan ng isang madugo at karumal-dumal na larawan ng tunay na nangyari sa lungsod sa maikling ngunit mapaminsalang panahon ng pananakop ng mga Ruso. Marami ang nagsabi na namuhay sila sa takot, nagtago sa silong, at umasa sa kandila para sa ilaw at init. Kaunting pagkain at tubig lang ang naitabi nila para mabuhay. Habang dasal at pag-asa na hindi iyon ang huling gabi at hindi sila makita ng mga Ruso. Maraming kwento ng kalupitan at kawalang pakialam ng mga Ruso sa buhay ang ibinahagi ng mga lokal. Ikinuwento nila ang mga sniper ng Ruso na pumapatay ng sibilyan paglabas ng bahay. Armored na sasakyan na nagpapaputok sa mga gusali, sundalong ayaw magbigay ng medikal na tulong sa sugatang sibilyan, at ekstrahudisyal na pagpatay. Ayon sa mga saksi, nilibot ng mga sundalong Ruso ang bawat bahay, iniinteroga ang mga tao, at sinira o ninakaw ang mahahalagang ari-arian. Ikinuwento ng iba na ginawang panangga ng kalaban ang mga inosenteng taga-Bukha sa putukan laban sa mga Ukrainyano. Sunod-sunod pa rin ang mga nakakakilabot na kwento. Mga babae at batang babae na sa pilitang kinidnap, ikinulong, inabuso at nabuntis,
pati na rin ang malupit na pagpapahirap at sistematikong pagpatay. Isang residente na na-interview ng mga reporter ang umulit sa sinabi ng marami sa kanyang mga kapitbahay na nakaligtas. Isa itong sistema. Sistematikong pinapatay ang mga tao. Narinig ko mismo ang isang sniper na nagyayabang na nabaril niya ang 2 tao sa mga bintana ng apartment. Walang dahilan. Walang militar na dahilan para pumatay. Pinahirapan lang talaga ang mga sibilyan. Sa ibang mga blok, totoong pinahirapan ang mga tao. Natagpuan silang nakatali ang mga kamay sa likod at binaril sa likod ng ulo. Siyempre, sinubukan ng Rusya na maliitin at itanggi ang anumang paratang ng mga krimen sa digmaan o kalupitan. Pero hindi nagsisinungaling ang ebidensya. Maraming ebidensya ng massacre na kinumpirma ng mga residente at mamamahayag mula sa iba't ibang bansa na bumisita sa Bukhar at nakita ang mga bangkay at pagkawasak sa lungsod. Malinaw ring ipinakita sa mga video footage ang ilang pagkakataon na pinatay ng mga sundalong Ruso ang mga sibilyan at nagpaputok ang mga armored na sasakyan ng Rusya sa mga inosenteng tao. Sinuri at pinatunayan ang ebidensyang ito ng mga independenteng source at media outlet sa buong mundo. Posibleng hindi natin malaman ang totoong lawak ng massacre at bilang ng mga inosenteng sibilyang pinahirapan at pinatay ng walang dahilan. Batay sa ulat, tinatayang 280 bangkay ang natagpuan sa mass grave. Tumaas ito sa 300 lampas 400 at halos 500 habang dumarami ang ebidensya at natatagpuan ang mga labi ng tao sa buong mas malawak na rehiyon ng Bukhar. Ilang mga news outlet tulad ng British Broadcasting Corporation ang nagsabing mahigit 1,000 sibilyan ang pinaslang ng mga Ruso sa loob lamang ng ilang linggo. Isa ito sa pinakamalupit na krimen bimen nitong mga taon. Isang hindi maipaliwanag na malawakang pagpatay na nagpagulat sa buong mundo at naglantad ng malinaw sa pangit na lawak ng agresyon ng Rusya. Pagkatapos ng karumaldumal na insidente, nangako ang mga leader ng militar at intelihensya ng Ukraine ng paghihiganti. Agad silang kumilos, tinukoy ang mga sangkot sa massacre, pati pangalan, edad, lokasyon at ranggo. Mabilis na bumuo ang Main Intelligence Directorate ng listahan ng mga target na opisyal ng kalaban. Nakatutok sila sa Obereg Special Unit na itinuturong pangunahing responsable sa genocide ng mga Ukrainian sa Kiev ayon sa intelihensya ng Ukraine. Ang listahan na inilathala online noong Abril 14, 2022 ay may mahigit 60 individual na tinukoy sa pangalan, ranggo at detalye ng pasaporte. Si Veniamin Vladimirovich Metsarin ang ika-4 na pangalan sa listahang iyon. Ginampanan niya ang bahagi sa massacre at malinaw na may ebidensya ang Main Intelligence Directorate sa kanyang pagkakasangkot kahit di tiyak ang mga krimen sa digmaan na ginawa niya. Hindi agad nakaganti ang puwersa ng Ukraine dahil marami pa silang prioridad. Halos imposibleng subaybayan ang isang partikular na opisyal ng Russia na nangangailangan ng malaking pagsisikap, pagsusuri at intelihensya. Pero hindi kailanman nakalimot ang Main Intelligence Directorate sa pangakong binitiwan nila para sa mga nawala ang buhay sa Bukhar. Lagi nilang layunin na dalhin sa hustisya ang mga kriminal tulad ni Matsarin. At nang dumating ang pagkakataon, hindi nag-atubili ang mga ahente ng Ukraine. Natunton nila ang Tenyente Koronel sa rehiyon ng Kemerovo. Nagsimula ng operasyon ng pagmamanman upang maunawaan ang kanyang mga gawi at galaw at pinlano ang kanyang kamatayan. Mukhang palihim na nailagay ng mga ahente ng Ukraine ang pampasabog sa sasakyan ni Matsarin. Hinintay nilang siya ay nasa manibela bago pinindot ang pindutan at tinapos ang kanyang buhay. Hindi rin ito isang natatanging insidente. Sa katunayan, nagkaroon ng sunod-sunod na asasinasyon ng mga opisyal at tauhan ng militar ng Russia sa loob mismo ng kanilang teritoryo nitong mga nakaraang panahon. Noong Abril, halimbawa, isang general ng Russia at deputy head ng Main Operations Directorate ng General Staff ng Russian Armed Forces, si Yaroslav Moskely ay napatay sa isang pagsabog ng sasakyan sa labas lamang ng Moscow. Hindi si Moskelek ang nagmamaneho noon, di gaya ni Matsarin. Kakalabas lang niya ng gusali nang sumabog ang sasakyang may improvised explosive device malapit sa kanya na agad niyang ikinamatay. Ayon sa ulat, inaresto ng Russia ang lalaking umano'y ahente ng espesyal na serbisyo ng Ukraine at kinasuhan ng terorismo. At kahit na hindi talaga inako ng Ukraine ang responsibilidad para sa insidenteng ito, malaki ang posibilidad na may kinalaman ang kanilang mga ahente sa isang paraan o iba pa.
Ilang buwan bago ang insidenteng iyon, isa pang general ng Russia, si Igor Kirillov, ay napatay din sa pamamagitan ng isang bombang pinasabog mula sa malayo na itinanim sa isang electric scooter na nakaparada sa labas ng isang gusali ng apartment sa Moscow. Tulad ni Matsarin, si Kirillov ay hindi rin isang tao na may mabait o marangal na pagkatao. Pinamunuan niya ang puwersa ng Russia laban sa mga banta ng nuclear, biological at chemical. At pinaniniwala ang nagbigay ng pahintulot sa iligal na chemical na sandata kontra Ukraine. Mas eksakto, ayon sa ulat mula sa kagawaran ng Estado ng Estados Unidos, si Kirillov ang pumirma sa paggamit ng chloropicrine, isang chemical na ginamit noong unang digmaang pandaigdig at ipinagbawal noong 1993 sa ilalim ng Chemical Weapons Convention. Sabi ng Ukraine, mahigit 2,000 sundalo nila ang naospital at 3 ang namatay dahil sa chemical na pag-atake na iniutos ni Kirillov. Nag-abang ng tamang oras ang puwersa ng Ukraine, maingat na nagplano at umatake ng tama. Inako agad ng Security Service of Ukraine, ang pagkamatay ng general. Sabi ng source ng The Economist, si Kirillov ay kriminal sa digmaan at lehitimong target bago magbigay ng matinding babala sa iba pang katulad niya. Ganito rin ang kahihiyang naghihintay sa lahat ng pumapatay sa mga Ukrainyano. Isa pang mataas na profile na asasinasyon ang naganap noong huling bahagi ng 2023 nang ang itinalaga ng Kremlin na mambabatas ng Luhansk na si Mikhail Filipinko ay napatay rin sa pamamagitan ng pambobomba sa sasakyan. Inako ng Ukraine ang responsibilidad matapos i-anunsyo ng Main Intelligence Directorate sa Telegram ang pagkamatay ng politiko. Isinagawa ang espesyal na operasyon para alisin si Filipinko, kasama ang mga kinatawan ng kilusan ng paglaban. Ipinaliwanag pa ng Main Intelligence Directorate na si Filipinko ay sangkot sa pag-oorganisa ng mga silid pahirapan sa mga sinakop na teritoryo ng rehiyon ng Luhansk, kung saan ang mga bilanggo ng digmaan at mga sibilyang bihag ay sumailalim sa di makataong pagpapahirap. May malinaw na trend dito. Ang mga opisyal ng Russia na nagpapahirap, pumapatay, naglalason, o kung hindi man ay nananakit sa mga inosenteng mamamayang Ukrainian, ay sistematikong hinahanap at tinatanggal sa mapa. Si Matsarin ang bagong halimbawa. Marami pang pangalan sa Main Intelligence Directorate listahan, kaya dapat mag-alala ang natitira para sa kanilang kaligtasan. Pinatunayan ng pagpatay kay Matsarin na walang hangganan ang mga ahente ng Ukraine. Kahit na tumakas ng libu-libong milya ang mga mamamatay tao at kriminal ng Russia para magtago, sumilong sa mga rehiyong tila ligtas at malayo sa lagim ng digmaan. Malinaw na kayang-kaya silang hanapin at bigyan ng mabilis na hustisya ng mga puwersa ng Kiev. Isa-isa silang matutunton at papatayin at mukhang wala nang makakapigil sa layunin ng Main Intelligence Directorate na lipulin ang bawat isa sa kanila at maghiganti para sa daan-daang inosenteng buhay na nawala sa trahedya sa Bucher noong 2022. Hindi na maibabalik ang mga sibilyan sa pagpatay sa responsable, pero baka makatulong ito sa mga naiwang pamilya at kaibigan na makatulog ng mas maayos. Lithuania ay isa sa mas maliliit na miyembro ng European Union, pero may ginawa itong napakalaki para sa Ukranya. Muling pinagtibay ang pangako nito sa Kiev at pinagtibay ang katayuan nito bilang isa sa pinakamaasahan at matatag na kaalyado ng bansa. Pati Rusya ay nagulat sa laki ng suporta ng Lithuania para sa Ukranya laban sa agresyon ng Moscow. Kung gagayahin ng ibang bansa sa Europa ang bansang ito, mas malalagay sa panganib ang makinarya ng digmaan ng Kremlin kaysa inaasahan. Noong Oktubre 28, unang bumisita sa Ukranya si Hosas Olakas, bagong tagapagsalita ng SEMAS ng Lithuania. Dati, si Olakas ay ministro ng pambansang depensa ng Lithuania at miyembro ng European Parliament. Mahaba ang kanyang karera sa politika at malalim ang kaalaman sa diplomasya at seguridad ng bansa. Sa kanyang pananatili sa Ukraine, nakipagkita si Olakas sa ilang mga opisyal, kabilang sina Ruslan Stefanchuk, tagapangulo ng Ukrainian Parliament, Denis Shmyhal, ang ministro ng depensa, at ang presidente ng bansa, si Vladimir Zelensky. Naglaan din siya ng oras upang makipag-usap sa mga lokal na mamamahayag upang sagutin ang mga tanong at talakayin ng detalyado kung ano ang ginagawa ng Lithuania upang makatulong sa layunin ng Ukraine. Sa mga pagpupulong, sinabi ni Olakas ang kanyang pananaw para sa makatarungan at pangmatagalang kapayapaan sa Ukraine. Tinalakay rin niya ang mga paraan para mapabilis ang pagsali ng bansa sa European Union, pati ang kooperasyon sa seguridad, paggawa ng armas, at pakikilahok sa internasyonal na koalisyon.
Nag-anunsyo rin ang tagapagsalita ng SEMAS ng dalawang malaking balita sa pamunuan ng Ukraine at sa buong mundo. Nagpahayag siya sa Kremlin na hindi kailanman kikilalanin ng Lithuania ang pag-aangkin sa mga rehiyon ng Ukraine. Hindi kailanman ituturing ng Lithuania na bahagi ng Russia ang mga teritoryo tulad ng Crimea, Donetsk at Luhansk, anuman ang mga maruming taktika na gamitin ng Russia o kung paano magtatapos ang digmaan. Patuloy na susuportahan ng Lithuania ang Ukraine ngayon at sa hinaharap. Iginiit ni Olokas na hindi dapat pilitin ang bansa na isuko ang lupa sa kaaway bilang bahagi ng kasunduan sa kapayapaan. Mahalaga ito dahil hindi lang lupa ang gusto kunin ni Putin mula sa Ukraine, nais din niyang palawakin ang kanyang kapangyarihan at impluwensya sa buong mundo. Kaya naman pilit niyang kinukumbinsi ang sarili niyang mga tao at iba pang mga bansa sa buong mundo na tama ang ginagawa ng Russia sa Ukraine at na may awtoridad at obligasyon pa nga ang Russia na sakupin ang mga lugar tulad ng Donetsk at gawing bahagi ito ng Russia. Gusto niyang bigyan ng lehitimong dahilan ang tinatawag niyang espesyal na operasyong militar. Kapag natapos ito, kikilalanin ng mundo na pag-aari ng Russia ang mga teritoryong ito at papayagan ang Kremlin bumalik sa pandaigdigang politika. Pero kung tatanggihan ito ng mga bansa, kung patuloy nilang tatawagin ang mga ginagawa ng Russia patatapong Russia sa tunay nitong anyo, na lubos na walang katwiran, mga pagsalakay na may lumalaking listahan ng krimen sa digmaan, kaya hindi makakamit ng Kremlin ang mga layunin nito. Hindi na ito babalik sa dating mga kasunduang pangkalakalan bago ang digmaan sa Europa at Hilagang Amerika. Hindi na nito mababawi ang posisyon sa pandaigdigang ugnayan. Hindi agad mapapatawad, makakalimutan, o malalampasan ng mundo ang gulong ito. Patuloy nitong parurusahan ang Rusya araw-araw at palalakasin ang suporta sa soberanya ng Ukraine. Kapag nangyari iyon, hindi kailanman mananalo ang Rusya sa digmaang ito. Kahit makuha nito ang gusto sa labanan at sakupin ang mga teritoryong inaangkin, magdurusa pa rin ito sa mga epekto ng mga aksyon nito sa maraming henerasyon. Ang mga tao, negosyo, bangko, elite at pinuno ay magbabayad ng presyo habang buhay. Samantala, patuloy na tatanggap ng suporta at malasakit ang Ukraine mula sa marami nitong kaalyado sa mundo. Desisyon na ngayon ng ibang bansa kung susundan nila ang Lithuania at malinaw na ipahayag na hindi nila kikilalanin ang Kherson at Luhansk bilang pag-aari ng Rusya. Ngunit ang pangalawang pahayag ni Olokas, ang tunay na nagdulot ng matinding pagkabigla sa Kyiv at higit pa hanggang sa mismong Moscow. Matapos hilingin ang mas mabigat na parusa sa Rusya, nagsalita ang tagapagsalita ng parlamento ng Lithuania. Gayunpaman, wala tayong nakikitang palatandaan na handa nang tapusin ng Rusya ang digmaang ito. Ang pagbabago sa balanse ng kapangyarihan lang ang magtutulak sa Rusya na hanapin ang kapayapaan. Pagkatapos, inanunsyo niya ang malaking suporta ng Vilnius para sa Kyiv. Tiniyak ko sa parlamento ng Ukraine ang suporta, militar at politikal, at pagbibigay ng matibay na garantiya sa seguridad para sa Ukraine. Magpapatuloy ang suportang militar namin sa Ukraine nang hindi bababa sa 0.25% ng gross domestic product. Ibig sabihin nito, nangangako ang Lithuania na maglalaan ng hindi bababa sa 0.25% ng kabuang gross domestic product nito, ang kabuang halaga ng lahat ng produkto at serbisyong ginagawa sa bansa bawat taon para sa Ukraine. Hindi lang ngayon, pati sa hinaharap. Kahit maliit ang 0.25%, malaki pa rin ito sa ganitong konteksto. Ang 0.25% ng gross domestic product ng Estados Unidos ay katumbas ng 73 bilyon batay sa gross domestic product ng 2000 at 24 na 20.18 trilyon. Siyempre, ang Lithuania ay mas maliit at hindi kasing yaman ng Estados Unidos. Noong 2000 at 24 ang gross domestic product nito ay umabot sa 8.487 bilyon ayon sa datos mula sa World Bank. Kaya, ang 0.25% ng halaga ay dolyar, 212 milyon. Noong Setyembre, sinabi ni Roxelana Pidlase, tagapangulo ng komite sa badyet ng Parlamento ng Ukraine, na umaabot sa dolyar, 172 milyon kada araw ang gastos ng Ukraine para ipagtanggol ang bansa laban sa Russia. Malaki na ang gastos sa depensa ng bansa at patuloy pang tumataas. Eksaktong 1 taon na ang nakalipas. Nakatayo ako sa silid na ito at sinabi ko iyon sa inyo. Araw-araw, dolyar, 140 milyon ang ginagastos ng Ukraine sa digmaan. Ngayon,
Umaabot ito sa dolyar, 172 milyon kada araw. Kasama sa bilang na ito ang sahod ng mga sundalo, bala at mga sandata. Pero pati na rin ang ilang bagay na maaaring hindi mo inaasahan kapag iniisip mo ang gastos ng digmaan. Patuloy ang pinansyal na suporta ng Ukraine sa mga nasugatang sundalo, nawawala sa labanan, at pamilya ng mga nasawi. Ayon sa kanya, 31% ng gross domestic product ng Ukraine ay napupunta sa depensa, pinakamataas sa buong mundo. Bago niya ipahayag ang pag-asang makakakuha ang Ukraine ng 100 at 20 bilyon para sa depensa sa 2026. Ipinunto ni Pidlasa na kalahati ng halagang iyon, 60 bilyon ay magmumula sa sariling pambansang budget ng Ukraine, habang ang natitirang kalahati ay inaasahang magmumula sa mga kaalyado ng bansa sa pamamagitan ng iba't ibang mga scheme ng suporta at inisyatiba tulad ng Pearl at Support to Advance Financial Equality. Kung ikukumpara sa ganitong halaga, hindi sapat ang taunang donasyon ng Lithuania na dolyar, 212 milyon para magkaroon ng malaking epekto. Hindi nito natatakpan ang araw-araw na gastos ng Ukraine sa depensa. Pero mahalagang tingnan ang mas malaking larawan. Walang duda na malinaw na hindi kayang baguhin ng Lithuania ang takbo ng digmaan sa malaking antas mag-isa. Wala itong sapat na lakas sa ekonomiya, pinansyal o militar para baguhin ang labanan o makapagpadala ng mga sandata at teknolohiyang pandepensa na makakatulong sa mandirigma ng Kiev sa mga rehiyon ng Donetsk at Luhansk. Alam nila ito, ngunit tulad ng Ukraine, gusto rin ng Lithuania na gawin ang makakaya gamit ang limitadong resources nito. At ang pinakamainam na paraan para maimpluwensyahan ng bansang Baltic na ito, ang kinalabasan ng digmaan ay hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng napakalaking halaga ng pera o pagbibigay ng magagarang fighter jet at mga high-end na missile system. Layunin lang nito na maging halimbawa para sundan ng mas mayaman at makapangyarihang mga bansa. Iyan ang ginagawa ng Lithuania dito at ipinapaalam sa lahat. Hindi man kami mayaman o makapangyarihan sa mundo, pero seryoso kami sa pagtulong sa Ukraine nang gawin ito. Tinanong din ng Lithuania ang iba pang miyembro ng European Union. Gagawin nyo rin ba ito? Susunod ba kayo sa aming halimbawa at mangangako rin ng bahagi ng gross domestic product para sa Ukraine? Dahil kung ang Lithuania, na isang maliit na bansa at nasa ibabang bahagi ng mga bansang Europeo, pagdating sa gross domestic product, ay handang gawin ang ganitong uri ng pangako. Ano ang pumipigil sa ibang mga bansa, lalo na sa mga mas mayaman? Nagawin din ito. Siyempre, bawat bansa ay may sarili nitong mga planong budget at mga hamong pang-ekonomiya. Kahit ang mayayamang bansa ay kailangang gamitin ang kanilang yaman sa paraang akma at epektibo ayon sa kanilang mga leader at mamamayan. Hindi lahat sa kanila kayang praktikal sundan ang modelo ng Lithuania, pero kahit ilang bansa lang ang sumunod sa zero tuldok 25% na plano, malaki na ang magiging epekto nito sa aktwal na sitwasyon sa Ukraine. Halimbawa, ang gross domestic product ng United Kingdom noong 2024 ay 3.644 trilyon. Ang 0.25% ng halagang iyon ay mahigit dolyar, 9 bilyon. Noong 2024, nagbigay ang United Kingdom ng halos 4 bilyon na tulong militar sa Ukraine. Malaking halaga ito. Isa ang United Kingdom sa pinakamalaking donor ng Ukraine, kasama ang United States at Alemanya, na nangakong magbibigay ng dolyar, 169 bilyon mula simula ng digmaan. Kung matapatan ng bansa ang 0.25% ng gross domestic product na pangako ng Lithuania, malaking benepisyo ang makukuha ng Ukraine. At ganoon din ang maaaring mangyari sa marami pang ibang bansa sa Europa at sa iba pang panig ng mundo. Kahit ang ilan sa mga mas maliliit na bansa ay makatingin sa Lithuania at maramdaman na kaya rin nilang gawin ang katulad na pangako, lahat ng mga karagdagang pondo na iyon ay magsasama-sama at lalaki habang tumatagal. Maraming pwedeng gawin sa ganoong kalaking pera, kabilang ang pamumuhunan sa lumalaking industriya ng depensa, pagbili ng dagdag na armas at bala mula sa mga kaalyado ng NATO, o pagbibigay ng tulong sa maraming mamamayan ng Ukraine na napilitang lumikas mula nang magsimula ang labanan. Hindi natin masasabi kung ilan, kung meron man, sa mga bansa ang pipiliing magpahikayat sa pinakabagong mga anunsyo ng Lithuania. Malinaw na ginagawa ng bansang Baltic ang lahat. Itinatataas ang pamantayan at hinihikayat ang ibang kaalyado na gawin din. At karapat dapat itong papurihan dahil sa pagiging bukas palad nito.
dahil napakabihira para sa isang bansa na magbigay ng ganito kalaking bahagi ng kita nito sa isang kaalyado sa panahon ng digmaan. At mas bihira pa, na mangako itong ipagpapatuloy ang suporta na iyon sa mga darating na taon. Tama lang na nagpasalamat ang mga leader ng Ukraine kina Olekas at Lithuania sa kanilang suporta. Ayon kay Zelensky sa tagapagsalita ng SEMAS. Salamat sa suportang militar at 0.25% ng inyong budget. Nagpadala kayo ng mensahe sa ibang mga bansa na nagsimula ng mag-isip ng mga paraan kung paano palalakasin ang Ukraine sa pamamagitan ng paglalaan ng porsyento ng kanilang gross domestic product at budget sa depensa. Mahalaga ito. Nagpapasalamat din kami na maaasahan namin ang inyong suporta sa susunod na taon. Inulit ni Defense Minister Shmyhal ang pahayag ni Zelensky at umaasang susunod ang ibang bansa sa parehong landas. Malapit na kaalyado ng Ukraine ang Lithuania at sila ang unang nagbigay ng 0.25% ng gross domestic product nila para sa tulong militar. Hinihikayat din namin ang iba naming katuwang na gawin ito. Nagpasalamat din si tagapangulo ng parlamento ng Ukraine, Stefan Chuk, sa Lithuania at buong pusong nakipagpulong kay tagapagsalita ng SEMAS ng Republika ng Lithuania, Osas Olekas. Sa kanyang unang pagbisita sa Ukraine, nagpasalamat siya sa Lithuania sa patuloy na suporta sa Ukraine sa militar, makataong tulong, enerhiya, at pagbangon. Isa ang Lithuania sa mga nangungunang bansa sa tulong na gross domestic product at lumampas na sa 18 bilyong euro ang ambag nito sa pagpapalakas ng depensa ng Ukraine. Ngayon nagsasalita sa mga mamamahayag mula sa Ukraine, CFORM, nanawagan si Speaker Olekas sa pandaigdigang komunidad na agad gumawa ng mas matinding aksyon. Sinabi niya na walang senyales ang Russia na gustong tapusin ang digmaan at na ang anumang karagdagang pagtatangka sa diplomasya o mapayapang negosasyon kay Putin ay maaring maging isang malaking aksaya lamang ng oras. Ang aming karanasan at sa tingin ko pati na rin ang international na karanasan ng Lithuania ay nagpapakita na ang rehimeng Ruso, lalo na si Putin, ay nakakaintindi lamang ng wika ng kapangyarihan. Ang mga diplomatikong pagtatangkang ito na walang tigil putukan at hindi pumipigil sa agresyon ay hindi nagdulot ng pangmatagalang kapayapaan. Maraming leader, kabilang ang pinakabago, ang nagtangkang buhayin ang usapang pangkapayapaan. Ipinapakita nito na walang balak ang Rusya na itigil ang digmaan. Patuloy pa nilang pinapahaba ang agresyon, pumapatay ng sibilyan, at sinisira ang mga sistema ng enerhiya. Ang pangunahing aral para sa pandaigdigang komunidad, magkaisa, ipakita ang lakas, at ipatupad ang mga parusa. Ganito lang natin makakamtan ang matagalang resulta. Ibinahagi rin ni Olekas kung paano pa tumutulong ang Lithuania sa Ukraine. Nagsalita siya, halimbawa, tungkol sa ideya ng mas maraming kooperatibong pakikipagsosyo sa pagitan ng mga kumpanyang pangdepensa ng Ukraine, lalo na ang mga gumagawa ng drone at iba pang organisasyong militar sa buong Europa bilang paraan ng pagbibigay ng pamumuhunan para sa industriya ng depensa ng Ukraine, habang pinapalakas din ang kakayahan ng kontinente laban sa posibleng mga pag-atake ng drone sa hinaharap. Binanggit din ni Olekas ang paggamit ng liquefied natural gas terminal ng Lithuania upang mag-supply ng gas sa Ukraine. Pagpigil sa mga tangka ng Russia na sirain ang infrastruktura ng enerhiya sa bansa, at hindi lang ito ang malaking balita mula sa Lithuania nitong mga araw. Noong Oktubre 24 iniulat na sinusubukan ng Lithuania ang mabibigat na machine gun at Swedish-designed surface-to-air missile system laban sa high-speed na drone, ilang milya lang mula sa hangganan ng Belarus. Naglabas ang sandatahang lakas ng Lithuania ng video ng kanilang air defense units na nagsasanay gamit ang malalaking machine gun at Saab RBS 70 ng missiles na tumatama sa target drone ng may mataas na katumpakan. Ipinakita ng ehersisyo ang potensyal ng machine gun turret na pabagsakin ang drone sa mas tipid na paraan. Pinatunayan ng Saab RBS 70 ng air defense system na mahalaga ito sa pagdepensa ng mga critical na lugar tulad ng bayan, lungsod, o mga teritoryong delikado sa drone swarm mula Russia o Belarus. Ang RBS 70 ng ay upgrade ng RBS 70 system na may mas modernong teknolohiya gaya ng integrated thermal jammer, auto-tracking sight, at compatibility sa vehicle-mounted at remote control deployment.
Gumagamit ito ng laser beam guidance kaya hindi ito madaling maapektuhan ng mga jammer o electronic warfare ng kalaban at maaari ring gamitin bilang man-portable air defense system. MANPADS, kaya isa ito sa pinaka-versatile na anti-drone na sandata ngayon. Hindi ito perpekto. Medyo mahal ang sistema at pati na rin ang mga missile nito. Ngayon, kailangang maging handa ang mga bansang Europeo at mabilis na maghanap ng paraan laban sa posibleng pag-atake ng drone. Magandang dagdag sa arsenal ng kontinente ang sistemang ito sa pagsubok ng ganitong mga sandata malapit sa Belarus. Malinaw na mensahe ang ipinapadala ng Lithuania sa mga kaaway nito. Ipinapaabot nito sa Kremlin na handa at kayang ipagtanggol ng kanilang puwersa ang kanilang lupain. Kamakailan, nagpasa ang mga mambabatas ng Lithuania ng batas na pumapayag sa militar na pabagsakin ang mapanganib na drone sa kanilang himpapawid. Todo paghahanda ang Vilnius para sa digmaan. Hindi mahirap makita kung bakit. At hindi rin mahirap maintindihan ang kasabikan ng Lithuania na suportahan ang Kyiv ng buong lakas at bukas palad hanggat maaari. Bilang isa sa 3 Baltic state kasama ang Estonia at Latvia, itinuturing ng marami na ang bansang ito ay isa sa mga susunod na prioridad na target ng Russia pagkatapos ng Ukraine. Matagal nang usap-usapan ang posibleng pagsalakay. Dahil may 184 milyang hangganan ang Lithuania sa Kaliningrad ng Russia at 422 milya sa Belarus. Hindi malabong mangyari ang ganitong pagsalakay. Madaling mailipat ng Kremlin ang ilan sa kanilang mga puwersa mula sa mga frontline ng Ukraine o magpadala ng porsyento ng kanilang mga bagong mobilisadong reservist papuntang Belarus o Kaliningrad bago simulan ang pag-atake sa lupa ng Lithuania. Aktibo ring nanggugulo at sumusubok ang Russia at Belarus sa Lithuania kamakailan, na tila sinusubok ang bansa at NATO sa pagtugon sa mga paglabag sa airspace. Noong Oktubre 23, ipinatawag ng Lithuania ang isang diplomat ng Russia para ipaliwanag kung bakit may 2 eroplanong Ruso, Sukhoi Su-30 at Il-78 tanker, na namataan sa kanilang airspace mula Kaliningrad. Hiniling ng Vilnius sa Russia ang paliwanag sa paglabag at hinimok ang Kremlin na gumawa ng hakbang para maiwasan ang ganitong insidente sa hinaharap. Noong Oktubre 29 nagpasya ang mga leader ng Lithuania na isara ang hangganan nila sa Belarus. Hanggang Nobyembre 30, ipinagbawal ito matapos ang sunod-sunod na insidente ng mga weather balloon mula Belarus na may kontrabando na tumawid sa hangganan papuntang himpapawid ng Lithuania. Dahil dito, ilang beses nagsara ang paliparan ng Vilnius at nagdulot ng takot na baka bahagi ang mga balloon ng mas malawak na planong manggulo sa bansa. Direktang inakusahan ng Lithuania ang Belarus at Russia ng sadyang pagpapalala ng hybrid warfare. Inanunsyo rin ng mga opisyal ng Vilnius na babarilin nila ang anumang karagdagang balloon na papasok sa kanilang himpapawid. Nagpapadala sila ng panibagong mensahe sa kanilang mga kaaway na hindi sila nagbibiro at hindi sila mananatiling walang ginagawa. Habang paulit-ulit nilalabag ng Kremlin ang himpapawid at nagkakalat ng takot at gulo sa mamamayan. Sa kabuuan, patuloy na pinapatunayan ng Lithuania na isa itong ilaw ng suporta para sa Ukraine at pag-asa para sa mas patatag, mas matalino at mas nagkakaisang European Union. Wala itong parehong budget ng pinakamalalaking bansa sa European Union at hindi rin ito pangunahing puwersang militar. Patuloy itong nagsisikap para sa layunin, tumatayo sa tama at ipinaglalaban ang kapayapaan at katarungan sa Europa at buong mundo. Ginagampanan nito ng buo ang papel nito at hinahamon ang ibang bansa na gawin din iyon. Panoorin ang video na ito para sa isa pang inspiradong halimbawa ng bansang Europeo na sumusuporta sa Ukraine. Inanunsyo kamakailan ng Pransya ang bagong tulong militar para sa Kyiv, kabilang ang interceptor missile at fighter jet. O para sa mas malapitan na pagtingin sa mga pinakabagong kaganapan sa mga frontline, panoorin mo ang video na ito na tumatalakay kung paano nagtagumpay ang tropang Ruso at nakapasok sa lungsod ng Donetsk, Pokrovsk. Ngayon, hinahabol at tinataboy sila ng matatapang na tagapagtanggol ng Ukraine. Huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel ng Balitang Militar para sa mas malalalim na ulat at makabuluhang video. Pagsusuri ng mahahalagang kaganapan sa digmaan ng Russia at Ukraine habang nagaganap.